kaninang hapon, pinuntahan ko yung pinakamalapit na mall dito. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Libreng advertisement pa kasi yun. Nakakita na kayo ng mga nagtitinda ng mga pabango, di mo may hawak ng mga maliliit na papel. Tapos biglang, Sir, subukan niyo po yung cologne, sir. So nalapitan ako ng ganun. Sir, subukan niyo po yung cologne, sir. Ako naman na-curious. Ano ba pangalan yan? 7 Dwarfs po, sir. Inamoy ko naman. Sabi ko, ang bantot-bantot nito, paano mo natawag na cologne to? Talaga, sir? Inamoy niya. Tiningnan niya yung bote. Ay, pasensya na po kayo, sir. Namatay yung isang duwende. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Find your partner. Okay, find your partner. Sasabihin mo sa partner mo, gusto mong higit na yumaman. Okay, 1 plus 1. Okay, anong sasagot sa pangalawa?
Ah, hindi, amen. Gusto ko siyempre. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Gusto niyo talaga yumaman? Okay, ito ang isasabihin niyo sa uli. Magsimula ka ng mamigay sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay. Ayaw nyo na Sabado, ha? O tasang yung mga prayer request. Kahit sa prayer request nyo, paano kayo yaman? Walang kayong hinihingi. Lahat ng inyong daladalahan, yung gusto makarating abroad, taas ang passport, yung walang pa-passport, taas ang sapatos, at sabihin nyo, Panginoon, ibig ko pong taglayin ang buhay na ganap, kasiyasiya, at hindi nagkukulang sa anumang bagay sa lahat ng panahon sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Kay baba ang iyong hawak kamay sa bilang kong 3, yuyuko ng 3 ulit at sasabihin mo, kayamanan, kayamanan, kayamanang hindi nauubos. Ulitin nyo nga. Bakit pagkayamanan malakas? Sino talagang gustong yumaman? Okay, tuturuan ko kayo paano kayo yayaman, ha? Kinig kayo. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. At pag nilayan natin ng ilang sandali, ang hiwagang ito tungkol sa isang mayaman. May isang mayaman, binata pa, ayaw mag-asawa, sapagkat ayaw mabawasan ang kayamanan. Kaya maraming tumatandang lalaki, tumatandang babae, lalo na pag mayaman. Ang hindi niya alam, ito ang sekreto ng kayamanang hindi nauubos. Gusto nyo? Okay. The summary of this message is, lose all, win more. Sabihin nyo. Lose all, win more. Lakasan nyo. Lose all, win more. Para sa Tagalog yun. Palugi ka na sa lahat para lalo kang yumaman. Amen ba? Amen. Okay. According to Matthew 19:21, Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Narinig niyo yun? Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ano ang ginawa nung mayamang binata? Umuwi bang masaya? Kayo, pag umuwi, masaya? Sapagkat sumasa inyo ang tunay na kayamanan. Amen? Bakit malungkot yung binata na umuwi pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon? Lumapit siya, di ba? Nagtanong, Guro,
mabuting guro sa isang translation, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So anong kabutihan ang dapat natin gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, iisa lang ang mabuti. Walang imabuti kundi ang Diyos. Kung ibig mong maging ganap at maging mabuti, pagsikapan mo, pagsumakitan mong makaisa mo ang Diyos. Ipagpalit mo na ang lahat na iniingatan mo sa buhay, sapagkat ang lahat ng bagay na yan na ating nakikita ay pangsamantala lamang. Ngayon, umuwi ng malungkot ang binata. Ang tanong ko ay bakit siya nalungkot? Dahil ba sa mayaman siya? Iyon ang ating pangkaraniwang nalalaman. Dahil sa mayaman siya. Ay bakit siya malulungkot? Mayaman naman siya. Sapagkat ito po ang tanong niya. Ano po ang dapat kong mabuting gawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So alam niya na yung kanyang kayamanan ay baliwala. Sinabi ng Panginoon, kung gusto mo maging ganap, ipagmili mo ang ari-arian mo, pamigay mo sa mga dukha, doon sa mga tamad, yung pinagbilhan, sapagkat wala naman talaga magiging dukha kundi tayo tatamad-tamad. Amen? Kaya siya nalungkot sapagkat nagpakasipag siya, nagpakayaman siya, akala niya iyon na ang buhay. Kaya lang nang lumapit siya sa Panginoon, ipinakita sa kanya. Ang problema niya, umuwi siyang hindi niya naunawaan yung bilin ng Panginoon. Kaya sabi, simulan mo at tapusin ang gawain sapagkat mayroon pang ipagbibilin ang punong lingkod natin. Huwag tayong uuwi na hindi natin naunawaan ang bilin. Amen? Ang bilin ay ganito. Ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ipagbigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at pag ginawa mo yon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Now, this is what is happening. No, the things we do not see exist and does not fade away. Tatandaan nyo, yung mga bagay na hindi natin nakikita ay hindi po nababawasan yan. Yung kayamanan na nakikita natin, madaling maubos yan. Para ka magkaroon ng kayamanan, naiingatan, pag sinabing kayamanan sa langit, something you cannot see now on earth with the physical eyes. Yung pakayamanan tinutukoy. Sapagkat ang kayamanang nakikita natin, magbubulid sa atin yan sa kasalanan pag hindi tayo nag-ingat. No? At isang iglap lamang, wala nang lahat yan. Subalit yung kayamanang na-impact natin sa pamagitan ng mabubuting gawa natin, hindi po yun mauubos. Nariyaran lang. Pag kailangan mo ngayon, tatawag ka lang. Tatas mo lang kayong dalawang kamay mo. At sabi sa aklat ng Pilipos, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Now, so I call this message, lose all, win more. Nagtatalo kayo? Huwag kang sasagot. Huwag lang kahinat na ng pagtatalo nyo. Kasi parehas kayong marunong, kunyari.
Walang nagpapatalo sa sagutan. Gusto mong manalo, huwag kang sasagot. Patalo ka na sa kanya. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. Iyan ang kayamanang hindi nauubos. Kaya sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat. Hindi sinabi niyang ipagbili mong kalahati. Pamigay mong kalahati. Lahat ipagbili mo. Ipamigay mo sa mga dukha. Doon sa mga tamad. Doon sa mahilig lang manghingi. Pamahagi mo. At pag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pag sinabing kayamanan sa langit, kayamanang hindi natin nakikita ngayon ng ating dalawang mata, pero naririyan lang. At ang langit na tinutukoy ay ang dakong kung saan kasama mo ang Diyos. Remember, sa isang talinghaga, Jesus is the pearl of great price. Si Jesus ang natatanging perlas na hinahanap ng lahat ng mga negosyante, na lahat pwede mong pagbili pag nasumpungan mo yon para lang mabili mo yung perlas na hinahanap mo. Amen? Now, the problem of so many Christians listening to the message is that they react right away. Malungkot silang nagre-react, umuwi ng malungkot, siguro sinasabi niya, pinaghirapan ko yata yun. Bakit ko namang pamimigay? Pero ang sabi ng Panginoon, gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan? You want to be perfect? Give it all. Give it all. Then you will have riches in heaven. Magkakaroon ka ng kayamanan na hindi mananakaw, hindi mababawasan. Sa sandaling kailangan mo ngayon, pagtaas mo ng iyong kamay, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Then God will meet all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. So the first thing we should know about this message, lose all, win more. Lose all, win more. May mga taong hindi natututo. Bakit? Marami nang nalalaman. Yung mga taong marami nang pinag-aralan, marami nang nalaman, didiskusyonon ka lang yan. Hindi sila maniniwala. Bakit pa kung daraan sa ganito? Amen? Pero ang tao naghahanap ng kaalaman, iiwan yun lahat na kanyang nalalaman. Para yung hindi nalalaman niya, malalaman niya ngayon. Amen. Amen? Kaya mahirap akayin sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman, ang isang may katungkulan at maraming profesyon na pinasukan. Mahirap po yan hanapin o akayin sa Panginoon. Para siyang alam eh. Kaya tuloy, tatanga-tanga pagdating sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ayaw nang matuto eh. Amen ba? Pero gusto mo matuto, tingnan mo itong ating mga galing sa Amerika. Mga American citizen na yan, no? Umuwi dito para mag-aral. Para sila maging tunay na lingkod at tagapamahayag ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig. Bakit? Iyon ang tunay na kayamanan hindi nila masusumpungan sa Amerika. Hindi nila masusumpungan sa anumang profesyon o negosyo na kanilang pinasukan. Karanasan ko po yan. Hindi po masama ang humangad, maghangad, yumaman. In fact, iyan din ang hangarin ng Panginoon na hindi tayo magkulang sa lahat ng bagay. Amen? So, know that
everything here on earth is temporal. It is imperfect. It is just a shadow of the things we do not see, of the real thing. Ako hindi ko kilala ang sarili ko, kung sino talaga ako. Pero kilala ko ni Kristo. Kilala ko ni Kristo, at kilala na ko na, alam ni Kristo kung saan ako tutungo. Kagaya, for example, I'm supposed to leave on Friday for Australia. Ang gawain ko doon Saturday at Sunday, pero wala pa akong visa hanggang ngayon. Pero may ticket na ako. Amen ba? Nakahanda na ako. Kung kalooban ng Diyos, nasa Australia ako, kahit wala akong visa. Amen ba? Bakit? Hanggang ngayon, na yung passport namin ni Sister Bell, nasa amin pa. Hindi naman hinihingi nung ahente, nung agency. In other words, hindi matatatakan yun. Ano? Kayo nakikinig sa Australia yan, dininervyos nila. Problema nyo yan. Kung di kayo marunong manalangin at manalig. Basta kung may pananalig. Amen ba? So, ang tunay may pananalig, hindi po ninenervyos. Laging handa. Amen? Pero, ako naman naniguro kahapon. Kasi for the first time, pinapunta kami sa isang clinic para daw examinin kami. Physical examination daw. Galit na galit si Sister Belen. Bakit? Kako gagalit ka? 6,000 siningil sa atin eh. Ano ginawa sa'yo? Wala, kinulan lang kong blood pressure. Kinulan lang kong ihi. Tapos na. Ikaw naman yung ginawa sa'yo. Tinanong lang ako. Kung ano natatandaan ko, may pinatandaan sa akin. Sabi, tandaan mo ito, mamaya tatanong ko sa'yo. Lapis, papel, ballpen. Sabi ni Sister Belen, nakikinig sa'yo yun. Nakikinig sa'yo yun. Yun lang naman tinanong sa akin. Tapos yung tanong sa akin ikaw ba ho nakapaglalakad pa? Sabi ko sa kanya, bakit? 78 na po kayo bakit ako nakarating dito sa klinik mo? Nakita mo ba akong naka-wheelchair, tinutulak? Hindi ho. Ba't ka nagtatanong ganyan? Ilang metro po nalalakad nyo pa? 100, kako 1 kilometro. Araw-araw 1 kilometro ang nilalakad ko. Kaya kako, pwede kong lakarin pati Australia. Amen ba? Ayan. Alam kong sila'y nakikinig sa Australia, manalangin kayo dyan. Sapagkat walang pangahanga ngayon ng kaming bisa ni Sister Belen. Amen? Tuloy sabi ni Sister Belen, ang ahensya mong yan, siguradong gawa-gawa niya ng may examination na ito. Ko, huwag ka na magduda dyan. Trabaho nila yan. Basta tayo na-complete na ating requirement, kung kalooban ng Diyos, bago mag-Biyernes, may bisa tayo. Amen ba? So the things we do not know now, God knows. The things we do not see now, God sees. May plano ka ba sa buhay? Sino may plano sa buhay? Lalo ng ating Diyos. May plano siya sa bawat buhay ng tao. Isang planong matagumpay. Isang planong hindi ka magkukulang. Isang planong yayaman ka ng yayaman. Amen. At isang planong mahabang buhay.
ba? At ang tatamuhin nyo ay Kaligtasan. kaligtasan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. So in other words, we should aim for that. Not only for the temporal. Pag sinabing temporal, temporary lang yon. Kaya lang may condition dun sa eternal. Narinig nyo yung minsa yung ebanghelyo nung nakaraang Sabado? Magpatawad ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, saan ka itatapon? Sa impyerno. So, kaya yung mga hindi pa nagpapatawad, patalo ka na. Lose all and win more. Amen. Amen ba? Pride lang yun eh. Pride. But a proud man and a proud woman cannot enter the kingdom of God. Mas kano pang kasalanan na nagawa sa'yo, nung kinagagalitan mo, yan ang sinabi ng Diyos. Magpatawad ka para rin kita patawarin. At kung hindi kita patatawarin, hindi ka mapapasok sa kahariang walang katapusan. Amen ba? Kaya huwag natin sasabihin hindi mo alam, Brother Mark, yung anong pinag-awayan namin. Hindi ko kailangan malaman yun. Ang sa akin lang, ang nalalaman ko, ito ang sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen. Amen ba? So, know that everything here on earth is temporal. It is imperfect. Kaya sabi niya, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Maraming tao, maraming Kristiyano ang hindi makasunod kay Jesus. Bakit? Mayaman na eh. Mayaman na. Maraming pinanghahawakan sa buhay. Kaya lang pagdating ng panahon, lahat na pinanghahawakan natin sa buhay niyan, hindi tayo maliligtas ng mga yan. Walang magagawa yung mga yan. So pag sinabing, come and follow me, gayahin mo ko. Sabi ng Panginoon. Gayahin mo ko na bagamat ako'y napakayaman, tunay na mayaman, iniwan ko ang aking kayamanan. Para sa pamagitan ng aking paghihirap, ang lahat na mahihirap ay mangagsiyaman. Bagamat siya'y tunay na Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging tao siya tulad natin. Kumbaga sa isang abogado, bagamat ikaw yung abogado, iniwan mo yung pagka-abogado para sumama ka sa mga simpleng taong tulad nito. Tulad natin. Hindi nahihiyang pumalakpak. Hindi nahihiyang sumigaw. Amen ba? May isang tanong nga pala po, may isang tanong. Second is, know that whatever you lost for the kingdom of God, you will have more than that. Ano mang iniwan mo, ano mang ipinibigay mo, para lang makasunod ka kay Kristo, ibabalik sa iyo ni Kristo ng higit pa sa ipinibigay mo. Amen ba? Kaya huwag tayong matatakot mamigay. Matthew 19:27-29 said, Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will be for us? Jesus said to them, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields, for my sake will receive 100 times as much, and will
and will inherit eternal life. Ang sabi ni Pedro, ano naman yun? Iniwan na namin lahat. Anong mayroon kami? Ang sabi ni ito doon sa mga alagad, tandaan niyo ito, Pedro, kayong iniwan niyo ang lahat, alang-alang sa akin, pagdating ng bagong panahon, when I am already on the throne of power of God, kayo rin ay kasama kong uupo din to judge the 12 tribes of Israel. At ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga ari-arian, nanay, tatay, anak, mga kapatid, dahil sa akin at sa paghahari ng Diyos, ay tatanggap ng makasandaang ibayo ng kanilang iniwanan. Natandaan niyo yun? In other words, yung isang bahay na iniwan mo, papalitan ng Panginoon ng 100. Ha? Nung ako noon, walang kasagawain. Pag pumupunta ako ng Amerika, marami kong dollar na dala. Pupunta ako ng Las Vegas. Magsusugal. Mag-hire pa ako noon ng limousine. Ang driver ko, Amerikano. Wow, no, di ba? Pero babayaran ko pa yon. Minsan natatalo ko sa Las Vegas. Ngayon, wala kong kalam-alam. Basta ko darating doon, nakaparada ang mga sasakyan. Naghihintay at namimilit na doon ako sumakay sa kanila. Libre pa yon. Tutulugan, wala kong problema. Ako, tatanggapin nyo sa bahay nyo? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Dahil iniwan mo yung pagsusugal mo, ang sugal mo ngayon, wala kang talo. Lagi kang panalo. Amen ba? Ang tanong ko ay, ganito, sabi ko kay Brother Ray, may napupuna ka ba sinabi ng Panginoon? Ang sino man mag-iwan ng nanay, tatay, kapatid, bahay, ari-arian, at mga anak, may nawawala doon Ano? Asawa? Oh, paano yun? Ha? Ibig sabihin kasi noon, alam mo ang Diyos kasi pag naglabas ng patakaran, all the way yan. Hindi mo pwedeng iwan ang asawa mo. At ikaw na asawa, hindi naman pwedeng paiwan. Sapagkat you are God's given suitable helpmate. Tutulungan mo. Hindi, physically, pwede kayo maghiwalay. No? But huwag mo siyang ahadlangan para hindi lang magampanan niya yung kanyang tungkulin sa paghahari ng Diyos. You should support him or her. Because you are no longer one or two, but one. Amen. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi na dalawa, kundi iisa na. Amen. Kung kayo ay pinagsama ng Diyos, kung kayo naman ay pinagsama lang ng huwes, o pinagsama lang ng panahon, panahon yan, di ba? Suitable helpmate ba ang lalaki sa lalaki? Hindi. Ang babae sa babae? Hindi. Hindi suitable yan. Ang labas niya ang pumpyang. Amen ba? So a suitable helpmate is always there. Kaya hindi sinama ng Panginoon yun na iiwan mo yun. Iiwan mo yun. Sapagkat whether you like it or not, nandoon ka na. Pag ikaw ay nagpaiwan o kaya kumontra, kawawa ka. Amen? Sapagkat ang kalaban mo ay hindi na yung
asawa mo, kundi yung sarili mo. Sapagkat hindi na kayo dalawa, kundi isa na lang. Amen ba? Amen. Kaya matagal kong pinag-aaral. Sa lahat na translation, hinahanap ko yung asawa eh. Kaya na-delay ang aming visa sapagkat yung ahensya naman namin, ang ginawa, inuna ako. Kako hindi pwede yan sapagkat hindi ko nagta-travel na mag-isa. Lalo na ngayon. Kaya may visa ko, wala Sister Belen, hindi rin ako makakarating. Pero sa totoo lang, hindi maaring pabayaan ng Diyos yan. Papangyarihin ng Diyos yan. Amen? So, lose all, win Win more. more. Hayaan mong malugi ka sa lahat. Pero asahan mo na yung lahat ng kalugihan mo, papalitan ng Panginoong Kristo ng higit pa sa kailangan mo. Amen. Amen? Amen. Third, know that real life comes from out of dying or denying oneself. Yung tunay na buhay, yung kagampan ng ating buhay, ay masusupungan lang natin yan sa pamagitan ng ating pagkamatay sa sarili. Not necessarily physical death. No? Yung denying oneself. Sabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, deny yourself, pick up your cross, and follow me. Sapagkat pag hindi natin ginawa yon, denying oneself means yung lahat nating pinagyayabang sa buhay, yung ating tungkulin, kung presidente ka man, kung kardinal ka man, kung teacher ka man, kung negosyante ka man, huwag mo ipagyabang yun. Sapagkat temporal lang yan. Pangsamantalang ipinagkatiwala sa ng Diyos. Kalimutan mo lahat yun. Lahat na kinalimutan mo, higit pa ang balik sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen? So know that the real life comes from dying to oneself. John 12:24 says, I tell you the truth, Jesus said, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Naunawaan niyo ba yon? Ano may butil, pag tinanim mo sa lupa, hinulog mo sa lupa, mamamatay yun. Mabubulok yun. Pero wag ka. Pagkaraan ng ilang panahon, sisibol ang buhay doon. May buhay po doon sa loob ng butil. There is life inside the seed. In the heart of a seed, very deep, so deep, ano makalulok doon? Grade 1 ko natutuhan yan eh. Other little plant lies asleep. Diba? At pag yun ay nabuhay na, magiging isang puno, mamumunga ng marami. Mamumunga ng marami. Kasang kamay nyo? Kapag ang inyong prayer meeting o chapter o cell group ay hindi po lumalago, nangangahulugan kayong mga namumuno ay hindi namamatay sa sarili. Kaya hindi kayo namumunga. Ibig sabihin, naghahari-harian kayo, sa halip na maging lingkod, kayo ang pinaglilingkuran. Sa halip na sumunod, kayo ang sinusundan. Amen? Kung ako ay naghari-harian dito, matagal lang kayong wala.
Kaya ang tawag sa akin ay ano? Servant leader. Servant leader, punong lingkod. Amen ba? Amen. Naglilingkod. Kayo nakaupo, ako nakatayo dito. Amen? Amen. Tataas lang kamay, hindi pa pinabababa, nakababa na. Paano ba yan? Amen? Yan ang hindi nakakalimot sa sarili. Baba niya ang kamay niyo. And finally, Ang aking nadarama, sa piling ako'y nakikinig ng banal na salita. Alaman ko ang susi ng kanyang imana, sa gabay ng lingkod niya pinakala. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinakala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Ang buhay mo nila'y siksik-liklik. Buhay ko ngayon, siksik, ibig. ng biyaya, Sabihin mo sa iyong katabi kung may may pagsubok mo, ay hiyang na. alintana, Pagkat ako'y puno-puno ng pag-asa, asa at kalakasan, sa pagkahaksanan ng pagkahaksan, basta kabana. sabay-sabay itaas ang mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon, malaya na. ako ngayon malaya na. Lumuntad at mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon ay bagong Lumuntad ang mga pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay. And finally, okay, ta sa kamay. Sa kamay. Pakinggan niyo to. This is what St. Paul said. According to Philippians chapter 3, verse 8. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Ganon may nirapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa magandang, sa di malirip na pagpapalang na nagbubuhat kay Kristo. Hindi yata itong Tagalog translation na. Sino kayo naggumawa nito? Basahan natin sa English. Hindi ko kumbinsidong itong tamang Tagalog translation. And this is very important. Philippians chapter 3 verse 8. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things.
I consider them robes that I may gain Christ. Ang sabi ni San Pablo, ano pa ang hahanapin ko? Itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay. At lahat na mayroon ako ay iniwang ko na sa aking buhay para lang makaisa ko ni Kristo, sapagkat ang pinakadakilang regalo na tatanggapin ng tao walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So consider everything a loss. Because the moment we have Christ, we have everything in life. Amen. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang tinanggap mo ay lahat sa buhay mo. Amen. Lahat ng kakulangan mo sa buhay, naroroon sa Kanya. Amen. Amen? Ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang kagampan, ang Kanyang kayamanan, lahat nasa Kanya. Amen. Wala ka nang hanapin pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. Okay, find your partner. Find your partner. Okay. O nang sasabihin mo sa partner mo, ngayon, alam mo na. Ngayon, alam mo na. 1 plus 1. 1, 2, 3. Ngayon, alam mo na. Ang pangalawa, tatanungin mo, ano yun? Ano yun? 1 plus 1. 1, 2, 3. Ngayon, alam mo na. 3 plus 3. 1, 2, 3. Ano yun? Ano ngayon? Lose all, Win more. win more. Huwag kang matatakot na malugi. Alang-alang kay Kristo. Sa lapat ng kalugihan mo, papalitan ng higit pa sa nalugi mo. Amen ba? 1 plus 1. 1, 2, 3. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yun? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lose all, win more. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Itong sisigaw nyo. Now I'm ready Now I'm ready to lose all to lose all and win more. and win more. Ulitin nyo nga. Now I'm ready to lose all and win more. Now I am ready to lose all and to win more. Thank you, Lord. God bless you. Amen. Sa mga kalayasya, higit